Kumusta kayo mga kaibigan? Ito po si Nico Fabian. Nandito naman po sa programa natin Nick Talk, Real Talk with Nico. Today is December 15 na tayo, no? 10 more days before Christmas. Ready na ba tayo tungkol sa ang mga preparasyon natin para sa Pasko? Anyway, I hope everything is running smoothly sa inyo and preparation are all on the way para to welcome ang Savior Jesus Christ natin po sa araw ng Pasko. And that will be on December 25th. 10 more days na lang po. No? Then we are going to celebrate ang 2025 Christmas Day natin. So, ngayon, mayroon tayong mga topics. Dalawang topics lang tayo po dahil busy tayo po. I'm waiting for the resumption of the bicameral conference dyan po sa Pilipinas regarding itong 2026 budget. And wala pa tayong concrete decision na coming from the members of the bicameral conference po tungkol ang budget ng Department of Public Works and Highways. Yesterday, busy sila po. They started a little bit late na po, no? Around 5 o'clock siguro yon. And matagal ang ano nila po, ang discussion nila sa bicameral conference dahil po magandang mga issues po, no? And later on, I will be touching a little bit on this what transpired during the bicameral conference yesterday po, dyan po sa Pilipinas. But the other issue that I want to raise ngayon po is tungkol itong mga promesa galing sa gobyerno natin from the Office of the Ombudsman, from the President himself, si BBM, and even ang Department of Public Works and Highways Secretary, si Vince Dizon, as well as ang ICI, no? Ang ICI po, ang Independent Commission for Infrastructure po, no? Who is investigating itong flood control projects dyan po sa Pilipinas, which is the biggest in the history of the Philippines when it comes to corruption. These are the things that, two topics that we are going to discuss. Briefly lang po, kasi busy tayo trying to catch up ang bicameral conference ngayon po. Anytime, maybe 4:30 they will start, and let's see po, no? What will happen. Baka mayroon na decision tungkol sa whether ibalik ba ang 45 billion yata yon pesos na slash ang Senado, no? Sa budget ng Department of Public Works of Highways, ibalik ba yun po o hindi? Kasi si Secretary Dizon as well as ang House of Representatives, no? Sa bicameral, they are saying that we should listen to the explanation of Secretary Vince Dizon dahil medyo mahirapan ang Pilipinas, ang gobyerno po, to complete ang mga ongoing or scheduled flood control projects po dyan sa Pilipinas po if they will not return back ang 45 billion na pesos po sa Department of Public Works and Highways, which nag-reduce ang Senado. No? So may mga reasons naman, but later on I will give you ang report, no? Regarding this thing. Briefly lang yan po because wala pa tayong conclusion. We still do not have the conclusion or ang decision ng mga members ng BICAM. Anyway, let's again, I would like to welcome ang mga kababayan ko, kaibigan ko, kapatid ko po dito sa Malaysia, mga Filipinos po, and of course, ang mga Malaysian friends natin. Welcome to my program dito po sa Nick Talk, Real Talk with Nico, and also not to forget, ang mga overseas Filipino workers natin po, our modern heroes, no, sa Pilipinas. Welcome kayo po dito sa programa ko, Nick Talk, Real Talk with Nico, and of course, hindi din tayo makalimutan po, ang mga kababayan, kaibigan, and kapatid natin po dyan po sa Pilipinas
Ngayon po, nasa Pilipinas sila po, and unfortunately, ganon pa rin they are facing ang problema. Kagaya din how ang mga overseas Filipino workers are very much worried about the future of our loved ones dyan po sa Pilipinas, ang future ng mga kababayan natin po sa Pilipinas, ang future ng bayan natin po. Dahil itong malaking problema sa Pilipinas, ang corruption po. And because of this corruption, wala tayong security stability, wala tayong political stability, wala tayong economic stability, and because of this thing po, nahirapan ang mga Filipinos po on their day-to-day life po. Tumaas ang mga presyo, lahat ng mga bagay po, tumaas na talaga po dahil nobody now trusts ang gobyerno po. Mayroon siguro konti mga Filipinos, but majority of the Filipinos do not trust. And worse still po, ang mga foreign investors natin po, apparently, they are putting hold on sila muna po ang whatever plans they have to invest in the Philippines dahil itong corruption issue sa Pilipinas. Unless we will solve this problem po, I think foreign investors will come back to the Philippines. For as long as we don't solve this problem po, problema na problema yan. Okay? Umpisa na tayo. Ang first topic natin, first topic natin is tungkol sa flood control projects po. As what I mentioned earlier, now marami na po ang mga promesa earlier that mayroon daw po mga tao will not be able to enjoy ang Pasko po, no? When I say mga tao, it means ang mga concerned parties, ang mga those involved sa flood control projects anomalous deals. Those are involved dito po sa 2025 national budget natin, which has been described as the worst in history of the Philippines po, ang national budget po. Ang daming mga problema. Dahil dyan po sa 2025 budget po, lumabas na po ang katotohanan wherein ang flood control projects po ng umpisa dyan po. No? Dyan po. And involved, hindi lang ang mga politicians natin, mga senador, mga congressmen, mga officials natin po sa different government agencies at saka ang mga contractors po. And also mention ang name, even ang presidente natin po, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., including ang first family natin sa Pilipinas po, ang asawa ni BBM, si First Lady Liza Araneta Marcos, as well as ang anak nila po, si Representative and Majority Leader of the House of Representatives, si Representative Sandro Marcos po. So, totoo ba yan? Totoo ba yan? Are we going to see na makulong even one before Christmas? Ngayon is already 15 po. Another 10 days, Pasko na po. Sabi ang ombudsman, si Ombudsman Crispin Remulla, before Christmas, mayroon na po, will spend Christmas sa kulungan. Will be behind bars. But as of now po, maskin isa, wala pa. Issued na, nag-file na mga kaso po, nag-recommend na ang ICI, nag-recommend na ang mga investigators po, including ang Department of Public Works and Highways. They recommended already for filing of cases, hoping that itong mga tao po will be put behind bars before Christmas. But until today, I don't know, correct me if I'm wrong, until today, ang mga Filipinos dito sa Sabah po, we are yet to see or to hear a news wherein ang authorities natin, ang gobyerno natin dyan po sa Pilipinas, be it ang presidente mismo or be it ang ombudsman, si Remulla po, or anybody, government agencies concerned, they will announce na nasa loob na po, behind bars na maskin isang tao. Pero hanggang ngayon, sorry, wala po. So ano ba ito? Is it an empty promises? Or dapat lang maghintay pa tayo po for
few more days. Maybe since we are talking about before Christmas, maybe it could be before or it could be on December 24. No? December 24 po. Before Christmas pa din yun. No? Anytime from now. 9 more days. Ha? Kasi 10 more days, magpasko na tayo. So 9 na lang, lagyan tayo. Mayroon ba tayo? We are going to see even isa kulong na po will be put behind bars o wala. That we don't know. That we don't know po. But according to Secretary Dizon, ang dami na po. Ang dami na po they recommended for filing of charges. Mayroon na po even a warrant of arrest. Lumabas na po kay former representative, no? Si Saldico. But warrant of arrest lang yan po. Hindi nag-arrest. Warrant pa lang, no? Nasa labas ng bayan si Saldico po. Ha? May mga recommendations na even si Martin Romualdez po will be, they will file charges against former Speaker Martin Romualdez po. Pero hanggang salita lang. Ano ba ito? Ano ba ito po? What we want to hear, ang mga tao, taong bayan po, majority of the Filipinos, not only yun po sa Pilipinas, but kami din po, mga overseas Filipino workers po, what we want to see and hear, na nakulong na po. Nakulong na po. But as of this time po, zero. Zero balance. Parang sa mga ospital lang po. Sabi ang gobyerno, zero balance daw po. Pag punta tayo sa ospital, dyan sa Pilipinas, government hospital po, sabi ni Marcos, na you don't have to worry, only worry about how you can recover sa sickness ninyo po, but don't worry about ang payment, ang mga bills ninyo po, mga medical bills po. Zero balance na po. But that is not happening. That is not happening po. That is not happening. So let's see. Let's see po. And let me share with you ang first, sabihin natin, first video clip that I have prepared para sa inyong lahat po. Nandito ang video clip and kayo na bahala po, ang mga followers ko po, to assess, bigyan ng reaction ninyo po, ang mga opinion ninyo po, or whether you believe them or not. No? Ang purpose ko po is just to let you know what is really happening po dyan po sa Pilipinas. Let's watch and listen to this press conference ni or interview ni Secretary Vincent Dizon regarding itong issue na ito po. And it was carried out by Karen Davila. Let's watch and listen to this muna po. Si Karen Davila ba ito? Anyway, nandito po. Let's watch and listen itong video clip. Former Speaker Martin Romualdez, we recommended charges of plunder, anti-graft, and bribery. Ito po ay nung November 21. No? Naalala ko po yung date kasi ano po yun, no? Talaga pong ang dami nating nakuhang mga tanong dahil doon. No? Congressman Zaldico na ngayon na mayroon ng arrest warrant. Last week po, nag-refer po kami ng ICI ng mga iba't ibang mga kaso din, plunder, anti-graft, bribery, malversation kay former Secretary Manny Bonoan, kay former Undersecretary Cathy Cabral, kay former Undersecretary Robert Bernardo. No? Nung isa naman pong linggo pa, nag-refer po kami ng mga kaso kasama ang ICI sa mga tinatawag nilang contractor. Kasama si Congressman Zaldico, kasama po sila si Congressman Jojo Ang, Congressman Edwin Garjola, Congressman Jojo Lara, Congressman Matugas, at iba pa. No? At syempre, kasama din doon yung mga kontratista, si Sara Diskaya, si Sari Santos ng SIMS, yung may-ari ng Wawaw, no, etc. No? Meron din pong mga final sa mga kumpanya na allegedly pagmimay-ari ni Congressman Eric Yap, no, ng Benguet. At dahil po doon,
lumabas na po ang freeze order ng mga assets ni Congressman Eric Yap na finraise na ng AMLA. At syempre, meron ding mga taga-DPWH no, na nakasuhan na. At ngayon, naaresto na yung iba at pasuko na rin yung iba. So, ang dami na po nakasuhan. Hindi lang maliliit na isda o maliliit na tao, kundi pati mga malalaking tao. And I think the important thing here, Karen, is we need to trust the Ombudsman. Alright, yun po, sabi ni Secretary Vince Dizon. Ang dami na po nag-file ng kaso, mayroon na warrant of arrest, ang dami na. Yun involved sa corruption. But what ang mga Filipino wants to say is, behind bars itong mga tao. And hanggang ngayon po, wala pa. Kailan yan po? Sabi nila, before Christmas. They will spend their Christmas sa kulungan. Totoo ba yun po o hindi? Another 9 days. So, be patient, no? Because I think the authorities concerned, ang Ombudsman, sila Secretary Vince Dizon, ang ICI, they are doing everything that they can do po to help realize ang mga promesa na bigay sila sa taong bayan. Sa taong bayan po. But, ang ICI, saka ang Department of Public Works and Highways, pwede ba sila ikulong ang mga tao? Hindi ba? Recommendatory lang sila po. They can recommend to the Ombudsman. No? To the Ombudsman na itong mga kaso po based on the evidence na mayroon sila. And whether ang Ombudsman will certify ba or they will investigate and then they will see whether kayang-kaya na po ang mga ebidensya to file cases against these people. No? Narinig na natin po how many weeks na po. Mayroon mga ebidensya na, mayroon mga istorya na may mga concrete evidence na siya, and other stories is that dahan-dahan lang tayo dahil we don't want to rush ang filing of cases against these people. Baka mag-technicality lang tayo po pagdating sa korte and that case will be dropped. No? For technical reasons po. So, dalawang version yon po. But hanggang ngayon po, wala pang masking isa nasa loob na. Si Sara Diskaya, yes, nag-surrender siya po. But it doesn't mean that she's already arrested. Diyan na po siya sa kalaboso. Wala pa tayong news. So, nandito ang confirmation ni Secretary Vince Dizon saying na wala silang power. Wala silang power. Let's watch and listen to this. Ombudsman, for the Ombudsman to do its job. Ang trabaho po ng DPWH at ng ICI mag-refer lang sa Ombudsman. Wala po kaming power to investigate, to prosecute. No? At yan po ay tingin ko gagawin po ng Ombudsman dahil ako po personally, nakakausap ko po ng matagal si Ombudsman Boying Remulla at nakikita ko po ang kanyang resolve na kahit sino pa yan, kung saan patungo ang ebidensya, doon tayo pupunta. Okay, you mentioned... Alright, yun po, narinig natin very clear na ang ICI saka ang Department of Public Works and Highways who are now investigating itong flood control projects, anomalous deals, no? Wala silang power. Wala silang power to file cases against itong mga tao. Depende yun po. Ang ombudsman may power po. So let's see po. No? Let's see. Will it be a selective judgment ng ombudsman? No? Or maskin sino basta may ebidensya. Yun man ang sabi ni Ombudsman Remulla. As long as mayroong ebidensya, then we are going to file cases and we will make sure na they will be put behind bars. Sana lang po totoo. 9 more days. Tingnan natin po. 9 more days. Alright. Secretary Vince Dizon also mentioned something about plunder cases. They recommended plunder cases against
against former Speaker Martin Romualdez po. Ano-ano mga ebidensya? During the interview with Karen Davila po, this is what nag-explain si Secretary Vince Dizon. Let's watch and listen to this. Naming dokumento, dalawang klaseng dokumento ang pinadala namin dun sa aming refer sa Ombudsman regarding former Speaker Romualdez and again Congressman Marco. Number one, yung mga sworn testimonies po ng ilang mga witnesses sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasama na po dyan si Sergeant Gutesa at iba pa mga witnesses na nagsasabi na merong pong pag-uusap si Congress o collusion si Congressman Zaldico at si former Speaker Martin Romualdez. Kung makakagano niyo po, si Sergeant Gutesa nagsabi po, meron po mismong nag-deliver sa mga bahay no, ni former Speaker Martin Romualdez. Yun po ang unang set ng dokumento. Ang ikalawang set po ng dokumento ay galing sa DPWH. Ito po yung sangkatutak na kontrata na nakuha ni former Congressman Zaldico itong mga nakaraang ilang taon kasama po nung termino ni former Speaker Martin Romualdez na siya ay Speaker at naging Committee on Appropriations Chairman si former Congressman Zaldico. Sa aming pong palagay, sa palagay ng aming mga abogado, pag pinagsama po itong dalawang klaseng ebidensyang to, meron po tayong mahanap na basihan para sabihin na meron pong skema na ginawa si former Speaker Martin Romualdez at si former Congressman Zaldico para po makuha ng mga kumpanya ni former Congressman Zaldico ang napakaraming kontrata. 100 billion mahigit, Karen. In the last 10 years, marami po dun din nung termino ni former Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico nung siya ay Committee on Appropriations. Okay, now Alright, klarong-klaro, narinig natin po, no? More than 100 billion pesos worth of projects po. Ito si Martin Romualdez and si Zaldico po, no? Sana lang, within 9 more days, we will be able to see them behind bars. Para at least magbalik na ang kumpiyansa. Ha? Ang kumpiyansa ng mga Filipinos sa gobyerno po. Habang wala yan po, then mahirap. People do not believe that it's only Zaldico ang mastermind. O lagyan natin hanggang si Romualdez po. Definitely, whether we like it or not, correct me if I'm wrong, but the way how I look at it, command responsibility, mayroon din partisipasyon, whether we like it or not po, ang presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos. Command responsibility, nandyan na yun po. Kung ano pa mga ebidensya to show that BBM is really involved dito po, it has to, we have to wait, no? Ang investigation. Sana lang po, there is no cover-up dito po. No? Sana lang there will be no cover-up. So, ano pa mga ebidensya they are looking? No? Ano pa mga ebidensya that they are looking po? Di ba? Klarong-klaro na po. The only thing is that mayroon tayong ICI and then mayroon tayong Blue Ribbon Committee. Ang problema lang ngayon po sa Blue Ribbon Committee po, may mga istorya lumabas na sabi ni Senator Ping Lacson po, they are going to end ang Blue Ribbon Committee investigation po ng flood control projects. Bakit? We don't know po. Why? We don't know. Instead of continue, kasi nandyan na po mga ebidensya, mga affidavits, mga resource person po, they already talk, no? Si Bernardo, si Gutesa, sila Henry, lahat-lahat na po, nandyan na po. And then all of a sudden, for how many weeks already po,
nawala ng ang Blue Ribbon Committee investigation. Bakit? Naginto lahat. Naginto lahat po. And may mga haka-haka din po na may plano din some members, remaining members of the ICI, no? Contemplating by next year, they are going to resign from being a member of the ICI. So in other words, baka close down din yung ICI po and then just leave it to Ombudsman to continue ang investigation. Waste of time, waste of money. Diba? Mayroon, according to the news reports galing sa Malacanang, nandoon na daw ang budget ng ICI, 41 million pesos po. No? Operational budget ng ICI. Then, after 1 year, don't tell me that itong budget is only for 1 or 2 months po. No? And then, they want to close shop. Mahirap na po. But anyway, we'll see. 9 more days. Again po, mga kababayan ko, kapatid, kaibigan, since they promised before Christmas, maghintay tayo po. 9 more days na lang po. Or lagyan na tayo hanggang December 25, 10 more days. Bigyan tayo isang araw bonus sa kanila. To make sure that their promises will be kept. To make sure that ang promesa nila ng gobyerno na may ikulong na po before Christmas, or lagyan natin on the day of Christmas po, mayroon na masking isa. Sana lang po, magiging totoo yan po ang promesa nila. We only hope na they will not give another reason po. Baka sabihin nila, kasi Pasko na naman, celebration, busy-busy kami, recess na ang Senado and blah, 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 blah. We will see po. We will see. Okay? Ang last topic natin po, I just want to, kasi malapit na mag-start ang bicameral conference po, I will be monitoring. Siguro I'll give you this report regarding what transpired yesterday po, dyan po sa BICAM conference po yesterday, wherein they are discussing ang budget ng Department of Public Works and Highways. Nandito, let's watch and listen to this. And, nandito po. Senators and House lawmakers wrangle over the request of the Public Works Department to reverse some cuts in its proposed 2026 budget. Senators were insisting on the reductions in their version of the spending bill, which placed the budget of the DPWH next year at 570 billion pesos. But House lawmakers argue the Senate erred in applying cuts in the prices of construction materials. Ang kahilingan lang po ng DPWH ay kung pwede po, bigyan po sila ng pagkakataon na i-apply itong CMPD reduction sa bawat proyekto. Pero ang assurance naman po na ibinigay ni Sec. Vince ay babawasan talaga yung presyo. Gusto rin namin ma-implement yung mga proyekto. Gusto rin ho namin makita yung mga proyekto na mangyari, mapatupad ho yun. Pero ang hindi ho gusto ng Senado ay mag-approve tayo ng budget na overpriced yung amounts o yung presyo na nasa loob ng budget. At alam ho natin na hindi ito budget na ginawa ni Secretary Vince. Bakit po natin papatawag ang Secretary po ng Department of Public Works and Highways? And when he brought this is a bicameral conference committee, we might be creating a precedent na baka hindi na po tayo matapos. We are saying that let us listen. We hear the executive. After all, it's the executive that will implement. The Public Works Department is asking Congress to restore the 45 billion peso cut made by the Senate from the agency's proposed 2026 budget. Secretary Vince Dizon says the Senate may have miscalculated when it lowered the estimated cost of materials for the agency's infrastructure projects across various regions. We believe that the way the Senate reduced the budgets for projects, roughly 10,000 projects all over the country, was not accurate. No, meaning, yung pagbaba ng presyo ng mga materyales na nagresulta sa pagbaba ng budget ng iba't ibang mga proyekto, hindi
4B ay 70%, 68%. Ang ginawa po ng Senado nung kanilang in-apply ito, across the board po nila ginawa. Sa lahat ng proyekto sa Region 4B, in-apply po yung 70% o 68%. Ngayon, nakasa lahat ng mga proyekto. Pero ang sabi po namin, hindi po dapat ganoon. Kasi meron pong mga proyekto na sobra ang cut. Meanwhile, Dizon also insists the executive department did not insert any funds into the agency's 2026 budget. Meron Alright, yun po. Grabe ang discussion kahapon po, no? Kahapon dyan po sa BICAM. Gusto ni Vince Dizon together with the Congress, no? Ibalik yun po, nag-cut ang Senado ang 45 billion pesos budget, nag-reduce sila by 45 billion. Pero gusto ang Department of Public Works and Highway, ibalik yun po dahil mahirapan sila po ang to implement itong mga projects po kasi hindi pantay-pantay ang presyo. Let's say sa asphalt, kung sa Palawan, iba ang presyo kasi marami silang supply doon, no? Sa ibang lugar, shortage, kaya ang presyo will go up. So, hindi pantay-pantay yun po. Ang Senado naman is saying na, sige, we will stick to this budget muna, ang 45,000 o 45 billion po, we cut, dahil may problema tayo sa Department of Public Works and Highways. Walang trust na sa Department of Public Works and Highways kasi ang even si Secretary Vince Dizon was saying, I cannot blame kasi what happened sa flood control projects. Ang mga officials ng Department of Public Works and Highways in cahoots with the other parties involved po sa anomalya. So gusto ang Senado is that show to us first na may changes na talaga kayo dyan po sa Department of Public Works and Highways and maybe the next budget we will consider of increasing again ang budget ng Department of Public Works and Highways. Sa ngayon, show to us first na may changes na talaga dahil wala nang trust ang mga tao sa Department of Public Works and Highways. Sa kabila naman, they are saying na apektado ang mga proyekto natin ng flood control projects, mga road projects natin po will be affected kung kulang ang pera ng Department of Public Works and Highways. We will see po anong decision nila. Hopefully by today, during the BICAM conference, they will come up with a decision. Let's see po kung ano ang decision. Sa inyo po, kailangan ba ibalik yon 45 billion? Kasi takot ang Senado. Kung ibalik yon, baka they are going to misuse this po. They are going to misuse this po. Kasi no less than ang Secretary ng Department of Public Works and Highways also confirmed na he also don't trust ang mga tao sa Department of Public Works and Highways. Although he was saying na mayroon akong department order, no? Kung ang mga tao niya po will not follow itong ang proyekto, mga specification on how to implement it po, may department order po wherein they have to be answerable and they can be face charges po kasi may department order. So let's see po kung what will happen today po. Hopefully by today they will come up with a decision po. Decision coming from the Congress and the Senate po. Let's see po what will happen. So siguro hanggang dito na lang muna ang programa natin na Nick-Talk, The Real Talk with Nico. I'm going to follow up or monitor itong bicameral conference ngayon. And whatever news that I'm going to get, I will make sure that kayo po, mga followers ko dito sa Nick-Talk, The Real Talk with Nico, you will be properly informed. So with this, I would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Maraming salamat po sa inyong lahat.
And don't forget to watch itong programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Malaysia, Sabah na Philippines, God bless us all. Ingat tayong lahat. Prepare na tayo sa Pasko. 9 more days. Let's see kung ang mga promesa ng gobyerno na mayroon, maskin isa lang po, makulong before Christmas. Maraming salamat once again. Terima kasih. And I'll see you in my next episode. Bye and Godspeed. I love you all.